Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong pinapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, ay dapat matutong magpatawad din sa ating kapwa. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. We
lupa'y kapayapaan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong may mabuting kalooban. Puri ka namin, dinarangan ka namin. Sinasamba ka namin, pinulwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa kalinamang Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bukang naman. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, anak ng Ikaw nanalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Ikaw nanalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugdan sa ngalan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan. Sa Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tungyan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang pananagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan, natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awitin, may tuwa at galak. Huwag niyo siyang Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayo, inaalagaan. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iya'y inyong puso'y huwag padalisin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang namasa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, silang nakinabang. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin.
mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban saguting tayo mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alimang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang mga. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarili na. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyo magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manatili pong nakatayo. Magsiupo ang lahat. Reverendo Padre Benny Bostiniano, ang ating Commission on Evangelization Chair,
at ang kanyang katuwang Father Ulysses Reyes, Dr. Michael Yanga, ang ating Commission on Evangelization Lay Coordinator, ang ating iginagalang na Vice Gobernador, Vice Governor Alex Castro, mga kapatid sa pananampalataya. Una po sa lahat, congratulations sa inyong lahat sa pagtataguyod nitong Commission on Evangelization na noon ay tinaguriang Commission on Formation sa loob ng 50 taon. At dito nga sa aking harapan ang ating mga awardees sapagkat sa loob ng 50 taon sila po ay naglilingkod bilang alagad nitong ating Commission on Formation. Naisip ko po kanina, ba't kaya mga medyo may edad na yung nasa harap at may mga medalya? Kaya pala, no? Hindi naman pwedeng teenager ay 50 years nang naglilingkod sa Commission on Formation. Pero kung tutuusin, ito yung tagahubog ng ating diocese. At ang ating diocese ay lumago at nagkaroon ng ganitong anyo sapagkat sila ang nagtanim ng binhi ng ebanghelisasyon. Alam po ninyo siguro hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw sa inyo kung bakit binago natin ang pangalan ng ating commission. Hindi na siya Commission on Formation or pagtubog, kundi Commission on Evangelization. Siguro po ang ating mga readings ngayon ay makapagbigay sa atin ng linaw. Kung narinig po ninyo at pinakinggan ninyo ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, ay ibinigay sa atin ng Panginoon ang mga hakbang kung meron tayong iwawasto na kapatid. At gayon din ang ating first reading mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Andyan din yung Son of Man, kung ikaw ay magwawasto sa iyong kapwa, ito ay ituturing na merito sa iyo. So kung tutuusin ang readings natin, which is the readings of the Sunday bukas, it's all about correction, pagwawasto. Tama naman po, at ito'y salita ng Diyos. Kaya lang, kung kaagad-agad iniisip natin paano wastuin ang kapatid, baka wala na tayong maiwasto kasi maiging mailap na ang mga tao sa atin. Kasi bilang isang reliyon, ang iniisip ng mga tao ay andyan na naman si Father, andyan na naman si Sister, si Brother, nagsisermon na naman at nag-i-enumerate na naman ng ating mga kasalanan. Lalo na sa panahon ngayon, yung mga kabataan, ayaw pakinggan na sasabihin, "Uy, yung ginawa mo, masama yan. Baguhin mo yung ginagawa mo, yung buhay mo, at hindi ka makapunta ng langit, diretso ka ng impyerno." Kapag ganoon, palagi ang ating language, ang ating pananalita sa panahon ngayon, talagang maging mailap ang mga tao. Now, hindi naman ibig sabihin na dahil hindi na tayo pinapakinggan ng mga tao kung tayo palaging nagwawasto, nagsisermon, ay hindi na rin tayo nagwawasto. Hindi naman ganun. Sapagkat kung hindi na tayo nagwawasto at hindi natin ipapahayag kung ano ang tama, and for that matter kung ano ang mali, ay wala na rin kabuluhan ang ating relihiyon. Ngunit as a first approach, sa pagpapahayag natin ng mabuting balita,
Hindi kaagad-agad natin sinasabi kung ano ang dapat baguhin. Sapagkat ang taong sinasabihan na dapat magbago sa kanyang buhay ay yun yung meron ng karanasan at kaalaman tungkol sa ating pananampalataya. Kung tutuusin, hindi pa tayo nakapag-first base. Meron tayong mga Katoliko na nabibinyagan. Ang dami natin, kaya lang, hindi man malinaw sa kanilang pag-iisip kung ano ang kanilang sinasampalatayanan. Minsan, nagbibigay tayo ng agad-agad ng 10 Commandments. Totoo yung tama yung 10 Commandments. Kaya lang, ba't naman nila susundin ang 10 Commandments kung hindi pa nila nakilala ang Diyos? Alam po ninyo, ang 10 Commandments ay binigay at what point sa Exodus? Hindi ito binigay sa mga ni Moises, sa mga Israelita habang nandun pa sila sa loob ng Ehipto. Habang nandun pa sila sa pagiging alipin. Ang 10 Commandments ay binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises nung sila'y nakalaya na. Nakalaya na at nandoon na sila sa ilang at hindi na sila mga alipin. Sapagkat ang unang mensahe ng kaligtasan ay ang kalayaan. Na masasabi natin na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kalayaan. Kaya, nung ang ating Panginoon ay nagpahayag sa Ebanghelyo sa Nazareth, sa sinagoga ng Nazareth, kanyang binuksan ang aklat ni Propeta Isaías. At sabi niya, "The Lord has anointed me to bring good news to the poor, liberty to captives, sight to the blind, healing to the sick, and freedom to those who are persecuted." And then, kanyang ibinalik ang aklat at siya nagsabi, ang pahayag na ito ay nangyayari samantalang inyong naririnig. Sapagkat ang unang mabuting balita ay ang kalayaan na ipinahayag sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, ang kalayaan ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan. Yung second part. Kalayaan and then kakayahan. Sapagkat hindi tayo maging magkakaroon ng kapasidad kapag wala tayong kalayaan. Kalayaan from whom? Una sa lahat, tanungin natin, bakit tayo malaya? Tayo ay naging malaya sa kasalanan. Sapagkat ang tunay na pagkaalipin ay ang pagiging alipin ng kasalanan. At ang kalayaang ito, sapagkat tayo ay naging malaya na at hindi na mga alipin, tayo ay may kapasidad, may kakayahan. Nagkakaroon ng kakayahan na gumawa ng mabuti. Ang kapasidad na gumawa ng mabuti ngayon ay nagbibigay sa atin ng kinabukasan. Pangatlong bagay. Ang mabuting balita ay nagbibigay sa atin ng kalayaan, kakayahan na gumawa ng mabuti, at dahil doon, tayo'y may kinabukasan. Because that is also what
the Lord says to the prophet Jeremiah, chapter 29, I have plans for you, plans not for your destruction, but to give you a hope and a future. Hindi sa ating pagkakapuksa, kundi sa nagbibigay sa atin, mga plano na nagbibigay sa atin ng pag-asa at kinabukasan. Ito yung vision, ang pananaw ng Diyos para sa ating lahat. Katulad ng ibinigay niya sa mga Israelita noon. Kaya lang kayo nagtatanong, bakit kaya nang naging malaya na ang mga Israelita at saka palang ibinigay sa kanila ang 10 kautusan, ay doon din sila'y naging matigas ang mga puso at gumawa ng Diyos-Diyosan yung golden calf. Sapagkat in the end, hindi nila na-appreciate ang kanilang kalayaan. Hindi nila nakita ang kanilang kakayahan at itinakwil nila ang kinabukasang ibinigay sa kanila ng Diyos sapagkat ang kanilang mga puso ay nasa ilalim pa ng pagkaalipin. Sapagkat hindi lang pala pagkaalipin ng mga taga-Ehipto ang talikala na nakabigkis sa kanila, kundi ang kanilang attachment, ang kanilang pagkaalipin sa mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Ehipto. In a word, yung mga kasalanan na kanilang ini-enjoy sa panahon na sila'y naging alipin pa sa mga taga-Ehipto. Kaya po, more than just formation. Ang formation kasi ay winawasto mo, no? Hinahasa. We need to understand na ang ating misyon ay pagpapahayag ng ating kalayaan kay Kristo, ng ating kakayahan na dulot ng biyaya, at ng kinabukasan na siyang pananaw para sa atin, na ibinigay sa atin ng Diyos. More than just correction, na tayo nagwawasto sa ating kapwa at binibigyan natin sila ng mga babala, which is important, mahalaga. Ang formation kasi sa pagbibigay ng paghubog ay baka ma-focus na lang tayo sa mga pagwawasto, correction. Sapagkat ang binasa nating mga bahagi ng Ebanghelyo ngayon is where the corrective dimension of religion is anchored. Dapat nating wastuin ganito, dapat ganitong gawin natin, at huwag nating gawin mga yun. Important. Kaya lang, kapag tayo'y nakatenga doon, ay magiging makitid ang ating pag-iisip. Na kung saan ay tinitingnan lang natin kung ano yung ginagawa ng ating kapwa at ano yung mali ang kanilang ginagawa. For one, nagiging gatekeeper tayo. Ano po yung ginagawa ng gatekeeper? Kung sino makapasok at sinong hindi dapat makapasok. Hindi tayo naiiba sa toll gate. Alam na yung toll gate, kung meron kang RFID o meron kang makakapagbayad ka, pwede kang pumasok. Pero kung hindi ka, wala kang RFID at wala kang pambayad sa toll, ay doon ka sa tabi. Hindi ka makapapasok. Hindi kayo mga gatekeeper. Kung madali yung gatekeeper di ba? Yung doon sa NLEX, anong ginagawa doon? Gumaganon ka lang, tapos gumaganon, umaangat, bumababa. Pasok yung pasok. Sarado, bukas. Sarado, bukas. Hindi naman siguro
mga 50 years na dumaan, hindi naman yun lang ang ginagawa ninyo. No? Nakakabagot naman kung yun lang ang ginagawa sa paghubog. Rather, our evangelization focuses on the relationship, ugnayan natin sa ating Panginoon. At ang ugnayan ito ang nagbibigay sa atin ng kalayaan at kakayahan upang gumawa ng mabuti. And in the end, upang makamtan natin ang kinabukasan na siyang pananaw para sa atin. Take note of the second reading na binasa mula kay San Pablo, na kung saan siya ay nagsasabi, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama. Sapagkat it really is love that empowers us. At kapag andyan ang pag-ibig, ay ipagtakwil na natin ang mga masamang gawain sapagkat tayo ay malaya at may kakayahan na gumawa ng mga mabubuting bagay. Alam po ninyo, si St. Paul, isa sa mga greatest evangelizers ng ating pananampalataya. Ano yung naging hadlang sa kanya? Sa kanyang pagpapalaganap ng mabuting balita? Ang mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, sabi ng mga Hudyo, itong si Pablo ay nagpapahayag ng mga pangaral na nagtatakwil sa ating pananampalataya ng mga Hudyo. Sapagkat ang gusto ng mga Hudyo ay dumaan muna ang lahat ng mga mananampalataya kay Kristo, dumaan muna sa mga batas at mga tradisyon ng mga Hudyo. Sabi nila, kinakailangang magpatuli muna ang lahat ng mga lalaki bago ma-consider na tunay na Kristiyano. Kaya tinatawag itong mga Hudyong ito, Judaizers. Sapagkat instead of embracing the message, the grace of Christ, ibig nilang ang lahat ng mga Kristiyano ay susunod pa sa mga alituntunin ng mga Hudyo. Ang sabi naman ni San Pablo, kung dadaan pa tayo sa pagtutuli at mga ano pang mga obligasyon at mga tradisyon ng mga Hudyo, bakit dumating pa si Kristo? Nasaan na yung biyaya na kanyang ibinigay sa atin, ang kanyang kanyang pag-alay sa kanyang buhay, na siyang naging basihan ng ating kaligtasan. At ito yung sinasabing, bakit pa tayo gagawa ng mga gawaing yaan samantalang ang totoong nagbibigay sa atin ng kaligtasan ay ang kaligtasan na mula kay Kristo, ang biyaya na mula kay Kristo. Sa debate naman between Protestantism and Christianity and Catholicism, andyan yung maling pagkaintindi kay San Pablo. This is not a matter of faith and works. Na ibig sabihin, huwag na tayong gumawa ng mabuti sapagkat ang pananampalataya natin ang siyang nagbibigay sa atin ng kaligtasan. At ginagamit itong sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma na sinasabi na hindi na kailangan gumawa ng mabuti sapagkat ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Hindi naman yon ang sinasabi ni San Pablo. What St. Paul was pointing out is, hindi na kailangang dumaan pa tayo sa mga tradisyon at gawain ng mga Hudyo upang tayo ay mailigtas ni Kristo, sapagkat hindi ang batas ng mga Hudyo ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan ay ang pag-aalay ni Kristo.
the sacrifice of Christ that gives us grace, biyaya. Pero ang biyayang ito, ang siyang nagbibigay sa atin ng kalayaan, kakayahan, at kinabukasan. Kalayaang gumawa ng mabuti, kakayahang gumawa ng mabuti, kinabukasan na nagbibigay sa atin ng buhay ng Diyos mismo. Kaya it's not a matter of not doing work because we have faith. Hindi po ganun. Ang pananampalataya natin ang siya mismong nagbibigay sa atin ng kakayahang gumawa ng kabutihan. Sapagkat the letter of James tells us na kapag hindi tayo gumagawa ng kabutihan, ang ating pananampalataya ay patay. Kaya it has to be both work and faith. It has to be work and faith sapagkat ang ating pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang gumawa ng kabutihan. Kasi kung puro lang din gawa at walang pananampalataya, yung gawa natin ay hindi natin maitataguyod. Sapagkat kung tutuusin, human nature pulls us down. And without the grace of Christ, hindi tayo mabibigyan ng kapangyarihan gumawa ng kabutihan. Kaya po, it is love that empowers us. Empowers us to do what is good and to reject what is evil. Sapagkat sabi ni San Pablo, kung tayo'y nagmamahal, hindi tayo gagawa ng masama. Instead of focusing on correcting people and then making it appear na tayo ay magaling, sila ay masama sapagkat gumagawa ng masama. In the act of correcting alone, it puts us to a higher level. Sasabihin, kami ay magagaling sapagkat alam namin ang mali at ikaw gumagawa ka ng mali kaya magbago ka sa iyong buhay. It gives a very negative impression. Kaya instead of formation, we have evangelization. Na kung saan ay ipapahayag natin ang kalayaan, ang kakayahan, at kinabukasan na dulot sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, tayo ay maging malaya at meron tayong kakayahang gumawa ng mabuti at itakwil ang kasamaan sapagkat tayo ay binibigyan ng kapasidad sa pamamagitan ng pag-ibig. It is love that transforms us, empowers us to respond fully to the love of God. And through this love, we are given a future and a hope mula sa ating Panginoong Hesukristo mismo. Once again, congratulations sa inyong lahat. Naway itataguyod natin ito ang pagpapahayag ng pag-ibig ng ating Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng biyaya upang maging malaya, magmahal, gumawa ng mabuti upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw ay nabuhay na maguli,
makyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paglito tukong sa nangbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sinabi ni Jesus, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Taglay ang ganitong pananalig, sama-sama nating isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasapi ng simbahan naway mamuhay sa kapayapaan at pagkakasundo para kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng bansa naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, matatanda at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makatagpo ng kaginhawahan at kasiyahan sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manindigan sa katotohanan at maging bukas sa pagtatama ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway linisi ng awat pagmamahal ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagpatawad, hiniling naming tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging maunawain sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin sa pamamagitan ni Hesu Kristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Narito ang
Magtayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahaing ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong at ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay isa ni Francisco naming Papa, ti Dennis naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos at aming ina. Kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa
Manalangin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sari-saring sakit ang mapagmamasdan, bilang na walang kabuluhan, mabuhay pa. Buti ng pag-asa, san ba makikita? Nasaan ang diwa ng pagmamahal na maghahatid ng awa ng may kapal? Pinagkaloob tayo ng Diyos sa isa't isa, sa ating umaasa, nangangako siya tuwina. Sa batong ito itatayo ko ang aking bayan, sa batong ito titipunin ko sila, babantayan. Sa batong ito kaligtasan ay siyang makakamtan, sa batong ito pag-ibig ko'y laan. Narito ang diwa ng pagmamahal, ang umibig tayo tulad ng may kapal. Pinagkaloob tayo ng Diyos sa isa't isa, ang kaumibig, bayang nananalig. Sa batong ito itatayo ko ang aking bayan, sa batong ito titipunin ko sila, babantayan. Sa batong ito kaligtasan ay siyang makakamtan, sa batong ito pag-ibig ko'y laan. Hirap, kalungkutan at kasalakan, sari-saring sakit ang mapagmamasdan, kailangan walang kabuluhan, mabuhay pa. Buti ng pag-asa, san ba makikita? Nasaan ang diwa ng pagmamahal na maghahatid ng
batong ito, kaligtasan ay siyang makakamtan. Sa batong ito, pag-ibig ko'y laan. Sa batong ito, itatayo ko ang aking bayan. Kamatayan, sa batong ito, kapiling niyo ako kailanpaman. Sa batong ito, pag-ibig ko'y laan. Sa batong ito, pag-ibig ko'y laan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at biging na banal, ay iyong pinalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hi. Hello. Hi. Are you blessed? Kayo ba ay na-bless sa buong maghapong ito? Amen. Parang hindi halata. Blessed ba kayo? Amen. Isang malakas na palakpak muna sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Yan na ba pinakamalakas na palakpak niyo sa Diyos? Amen. Una po, lahat ng pasasalamat, ibinibigay natin sa Diyos. Sa lahat sa inyo na uuwing busog na busog sa Kanyang salita. Yung mga 50% nito, Bishop, ay mga church goers, yung marami. At yung iba po ay mga naglilingkod na sa simbahan. Alam ko pong uuwi kayo, yung mga church goers lang, sana maglingkod kayo sa Diyos. Okay na yung magsimba, pero mas maganda kung naglilingkod kayo. Amen? At yung iba naman po na dating mga lingkod, sana pagkaraan itong ating conference, mas lalo kayong ganahan at mag-alab ang puso nyo sa paglilingkod. All the praise and glory, thanksgiving belong to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. At siyempre, pangalawang ama ng ating diocese, palakpakan po natin sa kaniyang pagpunta rito para samahan tayo sa conference na ito, ang ating mahal na obispo, Bishop Dennis Villarojo. Palakpakan po natin. Maraming salamat, Bishop, sa inyong suporta. At sa lahat po ng mga pari na naging speakers natin, pati hindi pari, unangin muna natin yung pari, si Father Jason Laguerta. Maraming salamat. At siyempre, si Monsignor Andy sa mga breakout sessions natin, liturgy and evangelization. Palakpakan natin si Mons Andy. At siyempre si Father Norman Baldos nga. Father Norman Baldos, palakpakan natin sa renewal movements for its revival para manibago uli, lalong magpanibago uli yung mga porsilida at mga charismatic. Maraming salamat. And siyempre kay Father Abraham has 7 children. Father Abe sa Catholic Faith Defenders, sa evangelization and Catholic and Biblical Studies natin. Yan ang mga breakout sessions. Siyempre yung mga seeds, yung mga church goers natin na hinimok natin na maglingkod,
ako ang nag-talk, tsaka si Brother Obet. Palakpakan natin naman si Brother Obet. Kahit ako, wag na. Yan. At siyempre, yung ating guest speaker na lay person, si Brother Alvin Barcelona. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Para po sa lahat ng mga sa ating sounds, si Mr. Jeng Reyes, pasalamatan natin siya. At siyempre, ang ating music ministry, ang galing, ano? Amen? Salamat sa Panginoon, ha? Ang El Shaddai Bulacan Worship Team. Yan, palakpakan natin ang El Shaddai Bulacan Worship Team. Ang mga si Brother Chico Orante at ang kanyang catering na kinuha. Palakpakan po natin si Brother Chico. Ang yung mga nag-traffic sa atin. Di ba traffic? O silang nag-ayos pa noon, ha? Kahit traffic. Ang Barangay Hukas Traffic Assistance, maraming salamat po sa inyo. Ang mga Vicarial Spiritual Directors, may ilang mga nagpunta sa atin dito, pati yung mga ibang mga pari nating iba, nandyan kanina. Ngayon natin sila pinasasalamatan. Hindi po sila pwedeng sumama sa misa kasi po may mga vigil masses po ngayon sa kanilang mga parokya. Gayun din naman, ang mga Vicarial Coordinators. Taas nga, magsitayo nga kayo, yung mga naka-uniform na mga Vicarial Coordinators natin. Palakpakan naman po natin sila. Siyempre po, ang ating mga spiritual animators natin sa bawat district, si Sister Joy, si Brother Raj, siyempre, at sino ba? Si Brother JM at si Brother Jeric at Brother Chico. Palakpakan po natin yung ating mga district animators. Siyempre po, ang ating secretary ngayon, si Brother Radsa, wala pa po silang tulog yung ating one team. Gusto ko po silang pasalamatan ng espesyal. Hindi pa po natutulog yung mga yan, hindi po natin sila binabayaran. Konting palakpak lang po ang hinihingi nila at pagpapasalamat. Thank you so much po. Salamat din po sa lahat ng mga parish priest ninyo. Ipaabot po ninyo yung aming pasasalamat sa pagtangkilik nila sa ating gampaning ito at gawaing ito. Sa lahat po ng mga naririto ngayon. At siyempre mamaya, hinga natin ng konting message sa ating representative ng ating ama ng ating lalawigan. Ayoko siyang tawaging pangalawang ama. Hindi pa kasi mukhang ama. Ang bata-bata pa. Tatawagin po mamaya ni Father Yuli sa lahat sa inyong mga narito ngayon na nagbigay ng panahon sa Diyos. Sana po hindi naman nasayang inyong panahon. We are all blessed with our one conference. Maraming salamat po sa inyo. Kung may nakalimutan po akong pasalamatan, magpasalamat kayo. Kasi yung ginawa nyo ng lihim ay nakikita ng Diyos at sa inyo ang inyong gantimbala ng Panginoon. Ito po si Father Yuli para ipakilala sa atin ang ating guest. Bago po ako magpakilala, nais ko rin po kilalanin, may dalawang pari pa po na dumating, si Father Abel Sampana, kanina ay naririto, no? At saka siya po yung sa Prex, kaya next week naman, sa Silver Jubilee, magkita-kita tayo. At saka si Father Memeng Salonga. Gayun din po, siyempre, maraming salamat kay Father Benny Justiniano. Palapakan si Father Benny, no? If not for him, di ba? Hindi rin natin ito matitipon lahat. Maraming salamat po, Father Benny at kay Bishop Dennis na nagtiwala sa amin para sa inyo'y gumabay dito sa Commission on Evangelization. At para po sa ating lahat, sorry, Father Yuli. Palakpakan din natin si Father Yuli, ang ating assistant. Now, sorry po, nakalimutan ko. Isa sa pinakamahalagang dapat nating pasalamatan, ang nagpagamit at nagpahiram sa atin ng lugar na ito, ang Dr. Yangas Colleges Incorporated, sa pangunguna ng kanilang director, si Sir Michael Yanga, ang Junior Senior High School Faculty, Creatives, Dance Troops, General Services, Health Services, ITSS, Ushers and Usherettes. Mga
volunteers po sila at sila po ay kasama natin dito. Ang Diocesan Commission on Evangelization, ang core group natin, maraming salamat sa inyo. At ngayon po, bago natin hinga ng konting message, ay paraanin muna natin ang ating konting pasasalamat kay Bishop. Onwards, the new evangelization conference pagbubuklod gives this a plaque of appreciation to Bishop Dennis Villarojo for your genuine and loving stories of faith and hope, being an advocate and a testimony of God's love for the faithful of the Diocese of Malolos during the one conference to gather together in celebration of the 50th founding anniversary of the Commission on Evangelization, formerly Commission on Formation. Given this 9th day of September in the year of our Lord 2023, Dr. Marciano D. Yanga Complex, Dr. Yanga's Colleges Incorporated, Wakas, Bukawi, Bulacan, signed Brother Michael S. Yanga, Lay Coordinator, Commission on Evangelization, and Reverend Father Benito Justiniano, Chairman, Commission on Evangelization. Maraming salamat po, Bishop Dennis. May some words daw po si Sir Michael Yanga. Good afternoon po sa inyong lahat, to our beloved Bishop, Vice Gov, and to everyone who is a fellow church servant. Hindi po namin ito papalampasin, itong araw na ito na sineselebrate po natin ang 50 years, nang hindi rin namin kinikilala ang tao sa likod ng mga gawain ito mula last year. Marami pong nagawa, marami po tayong sinikap na gawin. We have our highs and we have our lows, but He remained steadfast. He remained our servant leader. He remained the spirit behind all of these important programs that we had. Kaya po tayo may awarding po ngayon, idea po niya ito. So gusto ko pong parangalan at bigyan pasasalamat ang ating pong chairman for the Commission on Evangelization, Father Benny Justiniano. At ngayon po, pasalamatan natin dahil dito sa ating diocese, ang ating pamahalaan ay lagi nakasuporta sa lahat ng gawain ng simbahan. Amen? At gayon din po, tayo sa hapong ito ay bibigyan ng kaunting pananalita ng ating minamahal na Vice Governor, ang dati kong parokyano sa Divine Mercy, na okay nakasign pa doon, si Vice Governor Alex Castro. Palakpan po natin. Maraming salamat, Father Yuli. Trivia lang, no? Kaya ho kami magkakilala ni Father Yuli. Bago po ako kinasal, sa kanya po ako nangumpisal. Bago kami ikasal ng misis ko. Kaya ho, hindi ko makakalimutan si Father Yuli. So, una po, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Una po ulit, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa araw na ito, nabiyaya sa atin na magkasama-sama ngayong hapon sa atin pong Commission on Evangelization. Happy 50th anniversary po kay Father Benny Justiniano. O yun. Titingnan ko lang ho kung gising pa ho kayo. Gising pa naman. Father Benny Justiniano. Sa atin, kay Father Yuli Reyes, kay Mr. Michael Yanga, maraming salamat. Sa Yanga, sa paaralan pong ito, sa atin pong Bishop Dennis Villarojo, at sa lahat po ng mga pare mga fathers po natin, sa lahat po ng bumubuo ng okasyon po natin ngayong hapon, hindi ko na po isa-isahin para po hindi na tayo humaba. At
isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Happy 50th anniversary po sa Commission on Evangelization of ang inyong lingkod po sa ngalan po ng ating mahal na Governor Daniel R. Fernando ay lubos po na nagagalak at nakikiisa sa inyong masayang pagdiriwang ngayong hapong pong ito. Taos-puso rin po ang aming pagpapasalamat sa imbitasyon po na maging bahagi po ng makabuluhang komperensyang ito. Pasensya na po kayo, si Governor po ay hindi po nakarating dahil po ngayon ay Singkaban Festival. No, kaya ho naghahati-hati po kami ng schedule. Pero nandito po ang kanyang representative na si Gio. Kaya po umihingi po siya ng paumanhin sa ating lahat. 50 taon po ang nakalipas simula nang kayo ay maitatag. At sa paglipas po ng mga taon ay nasaksihan po namin ang paglago ninyo bilang alagad ng ating Panginoon na handang yumakap at kumalinga sa lahat ng mga nananampalataya. Sa loob ng mahabang panahon, kayo ay nagsilbing espiritual na gabay ng ating mga kababayan na siyang umaakay sa kanila sa daan, sa kabanalan at kabutihan. Mahalaga po ang ambag ninyo sa ating lipunan sapagkat sa ating lipunan ay kayo ang naghahatid ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay ng ating mga kababayan. Kayo po ang tulay upang lubos nilang makilala ang ating Panginoon at magkaroon ng matatag na ugnayan at pananampalataya sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Saksi po kami sa magandang pagbabagong dala ninyo sa buhay ng ating mga kapwa. Mas naging bukas po sila sa pag-unawa at pagrespeto at pagkalinga sa kanilang kapwa at pagsusulong natin ng isang ligtas at mapayapang bayan. Bukod po rito, kayo rin po ang naging silbing liwanag na siyang tanglaw ng ating mga mamamayang naliligaw po ng landas. Kaya naman po, gawin po natin ang lahat upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang pagmamahal ng ating Panginoon at pagpapala. Ang sabi nga po sa isang homily, whenever we serve others with love, we serve God. Sa lahat ng ating gagawin, lakipan po natin ito ng pagmamahal at maging instrumento ng maganda at napapanahong pagbabago sa ating bayan. Humugot po tayo ng lakas sa pag-ibig ng ating Panginoon, na gayon ay tuloy-tuloy tayong magpalaganap ng binhi ng kabutihan sa ating pamayanan. May God bless us all. Maraming salamat and mabuhay po tayong lahat. At palakpakan po natin muli ang ating Panginoong Hesukristo. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasa salig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo sa kapayapaan at dalhin si Jesus ang tanda ng pagkakaisa sa sambayanan. Salamat sa Diyos. Is an awesome God, He reigns. From heaven above He reigns. The power and love are
an awesome God, He reigns. From heaven above we praise. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns. From heaven above we praise. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns. From heaven above we praise. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns. From heaven above we praise. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns. From heaven above we praise. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns. From heaven above we praise. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns. From heaven above we praise. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome Muli po sa ngalan ko ng Commission on Evangelization, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. May mga merienda pa pong i-distribute kung gusto niyo pong kunin sa may likuran pong bahagi ng ating complex. Muli po, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi at magandang gabi. God bless us all. God bless us all. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the word for the bring us. Shine on me. Hey, shine on. Shine, Jesus, shine. Shine.
God be the glory. Thank you, Lord. God bless us all. Count your Salamat po sa inyong lahat. Salamat po mga ka-prayer partners. Thank you, Father Salamat. Benny.